Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nadako sa ating pang-umagang pagsamba. Pero bago ho yun, ilang mga announcements po muna, kagaya ho ng sinabi ng ating gobyerno, hanggang itong buwan ng September, buong September ay GCQ. Iba na lang ho kung magkakaroon ng pagbabago, pero ito ho ang ating kasalukuyang kalagayan under GCQ. Dati, 10 people, ngayon 10%. Dito ho sa ating lugar ay kasya ang 200, so natin ho ang hanggang 20 tao at naka-physical distancing po tayo. Well-ventilated ho ang ating bahay-sambahan at nandun ho ang ating mga health protocols. So sa susunod ho natin mga gawain, Lord willing, next Sunday, plano ho natin na magkaroon ho ng acrylic glass protection ho dito. Ewan ko kung maaari na ako nung magtanggal ng mask habang nangangaral para hindi na masyadong lalayo yung mga talsik para ho mas magiging maginhawa. And then also, dahil ang ibang mga lugar ay talagang nandun ang pag-iingat, ay gagawin din po natin ating pag-face mask. And Lord willing, ay magpo-provide din po tayo. Kung sakaling wala pa po kayo, ay hilingan po natin ng mga atin sa church next Sunday na magiging mas mahigpit tayo na naka-face shield ang bawat isa. Alam ko ho, hindi ito ganun ka-komportable. Pero kailangan po natin ito para mas maging maingat. So, pray ho natin yung mga bagay ho na yun. At yung mga kapatiran natin na Lord willing, ay nakasama ko natin sa pagsamba ay please take note of that. And also, mamayang gabi, alas 6 ang ating gawain at ang ating mga kapatiran na nakatunghay sa inyong mga tahanan ay huwag mo sanang isipin, well, nanood na ako kanina umaga, hindi ko na kailangan namin gabi. No. Ang obligasyon ng Kristiyano tuwing may pagtitipon hanggat maaari na doon ho tayo. Must do our best to be present, even online, sa ating mga pagtitipon. Sa ngayon, yung online. Pero kung kaya natin makarating sa bahay-sambahan at maaari, tayo po ay magandang unahin ito. Ito po ang pag-offer ng Panginoon. So, gagawin natin ang buong pag-iingat po natin sa biyaya ng Diyos at patuloy po tayo sasamba po sa Panginoon. Alam ko ho, yung iba ay nandun yung mga fears, yung mga bata. Sister Gemma, ay kausap ko kahapon, kinamusta po sila. Sabi hindi niya maiwanan yung mga anak niya, dahil pag siya'y pumunta rito, hindi naman makakapanood ng mga anak. So, mas might as well, siya po ay napili sa bahay kasama ng mga bata. Dahil yung mga bata ay hindi marikod. So, muli, yung mga pag-iingat po na yan, ay gagawin po natin lahat at nawa at patuloy tayo ingatan na Panginoon. And then, atin ng kapatid na Sister Jinjin, hindi natin pinipray, sinasabi, tuwing ating time in the Word, pero nawa, ang bagay sa atin ay panalangin, hindi ho maliit. Ang gastos ni Sister Jinjin, araw-araw ay 480. Ang isang tableta ay 120, 4 na beses niyang inumin sa isang araw. Yan ay 480 pesos a day. So, hindi mo yun nasa more or less almost 20,000 a month ang gamot mo na yun ng ating kapatid. So, if we can be a channel of blessing, hindi natin sinasabing sagutin mo yung 5 araw. If a portion, isang tableta, yun ho ay isang malaking tulong para sa ating kapatid sa Panginoon. So, if you are willing and God is moving you to be a channel of blessing, please, sa ating offering box, but you can go or you can contact me mga kapatid para po maihatid natin sa kanila. Yun po ay pagsunod din natin sa utos ng Diyos na as we have opportunity, let us do good unto all men. And I praise God bilang pastor na nakikita ko po yung kusang loob na pagtugon ng ating ilang mga kapatiran na kanilang nakita na meron pangangailangan at doon ang kusang loob na pagtulong. So, purihin ang Diyos sa mga bagay po ito. And meron pa rin ilang mga bagay na kailangan gawin sa ating church. Ang ating sound system hindi pa rin fully operational. Nakaraan ay tinesting po namin, okay pa naman po yung mga speaker, pero lang ilang mga iaayos sa ating amplifier and so on. So, unti-unti dahil po ay ayos. Purihin ang Diyos sa mga bagay po. Ayan. Ang ating mga gawain, Wednesday, time in the Word, and Friday, time in the Word and prayer room, at sana ho ay magkasama-sama po tayo. So yun ho, ang ilang mga paalala
Dadako ho tayo sa tawag ng pagsamba. Yung sandali ng katahimikan upang ihanda ang ating mga sarili, ituon ang ating mga pusong kaisipan sa pagsamba sa Panginoon at magsisi sa anumang mga kasalanan upang ang ating paghahandog sa Diyos ng pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos na kilat banal, Diyos na nasa lahat ng lugar, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang aming perfectong Diyos na hindi nangangailangan ng kahit ano o kahit nasin. Ngunit kami ay na iyong mga nilikha, kami na iyong mga iniligtas ay binigyan mo ng oportunidad at responsibilidad na ikaw ay purihin, kasambahin. Salamat po, O Diyos. Tunay, karapat-dapat ka sa lahat ng papuri. Karapat-dapat ka sa lahat ng pasalamat at pagsamba. Sapagkat ikaw ang Diyos na perfectong nakakaalam sa amin. Lahat ng aming mga dumi ay hindi natatago sa iyo. Kung sa kabila ng ito, Panginoon, ikaw pa rin ang Diyos na nahabag at naging mabiyaya at nagmahal at ibinigay mo ang iyong buktong na anak upang kami ay maligtas. Salamat po, O Diyos. Salamat po. At aming inaalala at pinagdiriwang ang katotohanan na sa unang araw ng linggo, ang aming Panginoong Yesus ay muling nabuhay. Ito, Panginoon, ang aming tunay na kaligtasan, kalubusan ng aming kaligtasan. Salamat po, O Diyos. Salamat. Lord, aming hiling na ikaw po ang gumabay sa amin ngayon. Tunay ang daming mga alalahanin. Maaaring may nararamdaman sa katawan. Lalo na sa aming mga kapatiran na sa bahay-bahay, ang daming umaagaw ng pansin. O Panginoon, mahabag ka. Tulungan mo po sila, O Panginoon. Talian mo po ang mga kaisipan at puso at maituon lamang sa iyo sa pagsamba sa iyo. Maging ang mga kabataan, O Diyos, maging ang mga bata sa tahanan. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos. Alam namin na kahit sa mga mumunting mga puso at isipan ay maaari kang kumilos. Buksan ito at iligtas. At ito'y hinihiling namin sa iyo. Panginoon, mahabag ka rin po sa aming bansa. Mahabag ka rin po sa mga nangunguna sa aming pong gobyerno, sa mga lumalaban patuloy sa mga frontliners sa health areas, Panginoon. Ikaw po nawa ang mahabag, lalo higit, hindi lamang sa kalusugan, kundi sa kanilang mga kaluluwa. Panginoon, may mga kapatiran kami na labis ang karamdaman. Andun, Panginoon, Sister Jinjin, na hindi niya makahiga sa pagtulog. Panginoon, mahabag ka po sa kanya. Pagkalubo po ang mga pangangailangan. At nawa, O Diyos, ang aming hiling sa iyo ay iulat mo nawa ang iyong kamay na makapangyarihan at bigyan siya ng kagalingan. Nevertheless, Panginoon, hindi ang aming kalooban, kundi ang iyong matuwid at maluwalhating kalooban ang mangyari sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Panginoon, samahan mo kami. Paalala mo sa amin, O Diyos, na ikaw ay naririto, na ikaw ay saksi. Rinig mo ang aming mga pag-awit at kita mo rin ang kalagayan ng aming mga puso. Nawa, tunay namin maialay sa iyo ang katampakang pagsamba. Dalaman namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po umawit sa iyo. Tayo po umawit. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy.
tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga awit. Awit, ikapitumput-tatlong awit. 73rd Psalm o Psalm 73. At babasahin mo natin mula talatang 1 hanggang talatang 12. Hanggang 13, sorry po. Psalm 73 verses 1 to verse number 13. Kung yung nakita, pagbasahin ko po at pakusunan niyo sa inyong mga Biblia, ito po ang salita ng Panginoon. Truly God is good to Israel, even to such as are of clean heart. But as for me, my feet were almost gone. My steps have well nigh slipped. For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked. For there are no bonds in their death, but their strength is firm. They are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. Therefore pride compasseth them about as a chain, violence covereth them as a garment. Their eyes stand out with fatness, they have more than a heart could wish. They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Therefore his people return hither, and waters of a full cup are wrung out to them. And they say, how doth God know? And is there knowledge in the Most High? Behold, these are the ungodly who prosper in the world, they increase in riches. Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, muli tayong manalangin. O aming Amang Diyos, dakila at banal sa iyo ay lumalapit kami, nagpupuri, papasalamat. Tunay, Ikaw, O Diyos, ay hindi nagkukulang. Sapat ang iyong mga probisyon. Sapat ang iyong mga kahabagan at mga biyaya. O Panginoon, salamat po. Maging sa aming mga kapatiran nandun ang karamdaman at mga pangangailangan. Nakikita namin ang iyong kasapatan at kamay na mabiyaya sa kanila. Hindi lamang po, O Diyos, sa mga pisikal, material o pinansyal, o di lalong higit, Panginoon, sa aming spiritual na buhay. Na alam namin, Panginoon, hindi ang lakas ng aming kapit, hindi ang tindi ng aming pananampalataya, kundi, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ang nag-iingat sa amin. Kaya kami ay hindi nahuhulog. Ikaw ang nagsusuklay ng pananampalataya. Ikaw ang nagbibigay ng habag. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na naghuhubog sa amin sa wangis na Jesucristo. Purihin ang iyong pangalan. Unay, karapat-dapat ka sa lahat ng aming pagsamba. At Panginoon, kagaya ng aming nabasa, kung aming ititingin ng aming mga mata sa paligid, tila baga ang mga hindi sumasamba, ang hindi mananampalataya, ang gumagawa ng kasamaan ng tila namamayani, yumayaman, mukhang napakaganda ang kalagayan. At nahandoon ang kadelikaduhan na kami ay mainggit at tingnan ng kabanalan na tila baga pag-aaksaya ng panahon. Pero, O Diyos, dahil Ikaw ay totoo, dahil ang iyong paghahatol ay totoo, dahil ang iyong galit sa kasalanan ay totoo, anuman ang tingin namin, anuman ang tila baga ka-comfort ng mga hindi mananampalataya, alam namin na haharap sila sa iyo. At alam namin na ang kabanalan na hindi sayang. Alam namin na ang pagsusumikap sa pananampalataya sa biyaya mo ay hindi walang kabuluhan. Sapagkat Ikaw ay Diyos na matuwid. Hahatulan mo ang gumagawa ng masama at gagantimpalaan mo ang gumagawa ng kabutihan sang ayon sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, salamat po sa katotohanan ito. Tulungan mo kaming patuloy at tumindig
sa mga katotohanan mo. At sa aming pong gawain ngayon, ikaw po nawa ang gumabay, maging sa aming lahat ng gagawin, sa aming pag-aawitan, pagkakaloob, at maging sa aming pakikinig ng iyong salita o aming hiling na ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Ang iyong katotohanan na aming pag-aaralan ay gawin mong malinaw at makapangyarihan at buhay na bumago at oo, magligtas ng mga kaluluwa. Doon sa iyo kami umaasa sapagkat ikaw lamang ang makakagawa nito at lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Natili po tayo. Tayo po dito awit. Awitin po natin, I must Jesus. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Basahin po natin ang ating basihan na ating pinakaloob. Ano po? Ano po? Magbasa po. But this I say, he who sowed sparingly shall reap also sparingly, and he who sowed bountifully shall reap also bountifully.
everyone according to the purpose of his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God is a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward him, that he, always having all sufficiency of all things, may abound to every good work. Maraming Tagalog. Panginoong Diyos, Ama namin salamat po Diyos kay meron po kami, Panginoon, na kalayaan na buhay aming sambahin at papurihan, Panginoon. Salamat po Diyos sa bawat isa na nandito, Panginoon, kayo po mag-ingat sa amin, kayo po magpala, Panginoon, maging hindi po nakadalaw, Diyos, natin po nawa, Panginoon, kanilang puso, aming mga puso, Diyos, nawa, Panginoon, magtuon sa iyo, Panginoon, huwag nawa kami, Diyos, maagit, Panginoon, sa mga bagay, Diyos, na nandito sa lupa, Panginoon, Diyos, tulungan mo kami, natin nawa kami mga puso, Panginoon, kami, Diyos, mas lumalim, Panginoon, na lumago, Diyos, sa pagpagawa ng Diyos, salita, Panginoon, maging mga kapatid po namin na pinakadalaw, Panginoon, na kayo po, Panginoon, na magpalit sa kami, mag-ingat, Panginoon, maging ang aming mga kapatid na may makaramdaman, Diyos, kaya po naman mag-supply sa kanilang mga pangailangan. Hindi po namin batid alam, Panginoon, na kanilang mga nararamdaman ng kayo, Diyos, na nakakalam, Panginoon. Ama, salamat po sa buhay, Panginoon, na mayroon kami sa aming hina, Panginoon. Wala kami magagawa, Panginoon, maliban ko rin, Diyos, wala sa iyo, Panginoon, hiwalay sa iyo, Panginoon. Panginoon, Ama, kami po dadako. Tayo po na tumawid ka. Awitin po natin Jesus Third Hero. I
Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Well, pagdating ho sa aming tahanan, particularly pagdating sa pagluluto, kami po ay salitan ni Sister Jonah. Minsan ako, minsan ay siya. At syempre sa araw-araw ho na pagluluto, dumarating ang pagkakataon na wala na ba tayong ibang alam na lutuin. Ibig sabihin, nauubos na yung mga recipe na alam. Well, may mga pagkakataon ho na kami ay maglalakas loob, magsubok ng ibang luto ng ulam. Pero mahirap mag-imbento, kaya ho ang ginagawa ho namin, madalas, ay nagtatanong kami kay Google o nanonood kami kay YouTube. Paano magluto ng sisig na tokwa? Paano magluto ng sweet and sour? Paano magluto ng paksiw? Paano magluto ng kung ano-ano? At hindi lamang ho yun. Pwede kang manood o humingi ng gabay sa paano magtugtog ng gitara. Paano gumawa ng mga iba't ibang mga bagay ay mapapanood mo na. Naalala ko ho, nung may pinapaayos sa bahay ng kuya ko doon sa Amerika, hindi alam nung kontraktor kung paano ilalagay yung isang bagay doon sa CR. Paano ba ikabit ito? Pinanood niya at ginawa niya. Well, pagdating ho sa maraming mga bagay sa mundong ito, maaari tayong magtanong kay Google o manood kay YouTube. Pero pagdating ho sa buhay Kristiyano, particularly ngayong umaga, ang ating hong bibigyang pansin ay sa isang makadiyos na asawang lalaking Kristiyano. A godly Christian husband. Paano ba ito? Ang pagiging asawa, ay sa iba ay madali lang yan, magpakasal ka. Ang pagiging Kristiyano, alam natin na ito ay gawa ng Diyos, na binubuksan niya ang puso ng isang tao at binibigyan niya ng pananampalataya kay Kristo, at ang isang tao ay nagiging mananampalataya ni Jesus. Pero pagdating sa magiging makadiyos na Kristiyanong asawang lalaki, kailangan natin ng effort. Meron tayong kailangan gawin. At itong bagay na ito ay hindi mo i-google o i-search kay YouTube. Ang bagay na ito, ang kailangan natin gawin ay maliwanag na nakahayag sa salita ng Panginoon. At sa atin hong pag-aaralan ngayong umaga, ang talata ho na ating bibigyang pansin ay sinasabi sa atin sa buod na paraan ang responsibilidad ng isang makadiyos na Kristiyanong asawang lalaki patungo o tungkol sa kanyang asawang babae. Our duty as a godly Christian husband to our wife. At dito ho, nais ko kayong anyayahan at sa pagpapatuloy din ng ating pag-aaral sa 1 Peter. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. At nandun tayo sa verse number 7. Pero basahin natin ang mula verse 1 hanggang verse 11 to again understand the flow. 1 Peter chapter 3. At sisimulan natin ang pagbasa sa verse 1 hanggang 7. Kung nyo nakita, babasahin ko ho. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Diyos at pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives, while they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
For after this manner in the old time, the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. Verse 7, likewise, ye husbands, dwell with them or with your wives according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. O aming Diyos sa langit, muli kailangan namin ng iyong habag o desperado kami sa iyong biyaya. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mga may namana ng mga kaisipan patungkol sa pag-aasawa. Ang lahat sa amin, O Diyos, ay naimpluwensyahan ng sanlibutan kung anong ibig sabihin ng pagiging lalaki. Pero Panginoon, madalas ay hindi ito sang-ayon sa pamantayan ng iyong salita. Tulungan mo kami ngayon, O Diyos. O Panginoon, gamitin mo ang iyong salitang matalim. I-rebuke mo kami ngayon, O Panginoon. Hubugin mo kami sa wangis ni Kristo na kung paanong minahal niya ang iglesia, ay pakamahalin namin ang aming mga asawa. Tulungan mo po kami, alang-alang sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ikaw pong patuloy na magturo. Ikaw pong patuloy na magbago. Lahat ng ito ay hiling namin sa wangis sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Bari na po magsiupo ang lahat. Ito po ang ating pinakamensahe ngayong umaga. Christian husbands, as heavenly citizens, must love and live with their wives according to the standard of God and not of the world. Ang mga Kristiyanong asawang lalaki na mga mamamayan ng langit ay kailangang mahalin at mamuhay kasama ng kanilang mga asawa sang-ayon sa pamantayan ng Diyos at hindi sang-ayon sa pamantayan ng sanlibutan. Gusto kong ipaalala ho ang konteksto ng mga talata na ating binasa. Sinasabihan ni Pedro ang mga Kristiyano na pinapersecute ng sanlibutan ito, na oo, sila man ay nireject ng sanlibutan, ngunit sila naman ay mga taong pinili ng Diyos para sa kanyang sarili. At dahil sa katotohanan ito, ang mga mananampalataya ay dapat mamuhay ng isang buhay bilang mga tao ng Diyos sa gitna ng mundo ng mga taong hindi nananampalataya, na sila ay inoobserbahan. Kaya nga ho ang sabi ni Apostol Pedro sa verse number 9, 1 Peter chapter 2, verse 9, sabi nga, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, or a possession of God, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness in His marvelous light. So ang trabaho natin habang tayo ay nasa sanlibutan is to show forth the praises of Him na pumili sa atin, na tumubos sa atin para sa kanyang sarili. At ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito, sa Apostol Pedro ay ito sa verse number 12, 1 Peter chapter 2, having your conversations honest among the Gentiles. So sa paano natin ipapakita ang kapurihan ng Panginoon? Paano natin ipapakita ang kaluwalhatian ng Diyos habang tayo ay namumuhay sa mundong ito? Sa pamamagitan ng pagsuot ng t-shirt na Praise the Lord, I love Jesus. Well, ang sabi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Ang hamon ni Apostol Pedro ay ito,
having your conversation. That is our day-to-day life. Ang ating pamumuhay sa araw-araw, should we live honest? Kalos in the Greek, ang ibig sabihin ng word na kalos is good or virtuous among the Gentiles. So ang ibig sabihin noon ay among unbelievers. Dapat daw ang mga Kristiyano ay mamuhay sa isang mabuting paraan sa gitna ng mga hindi mananampalataya. At ang implikasyon ho noon ay nakatingin sila. Ang implikasyon ho noon ay nag-o-obserba sila. Titingnan nila at ang obligasyon naman natin ay hindi ipakita kung gaano tayo kagaling, kung hindi ipagkalantaran ang kaluwalhatian ng Diyos, at ito'y sa pamagitan ng mabuting pamumuhay natin. At ang basihan ng mabuting pamumuhay natin ay hindi ang kultura, hindi ang sinasabi ng sanlibutan, kung hindi ang iniuutos at disenyo ng Panginoon. Binigyang pansin ni Apostol Pedro, ang una niyang binigyang pansin ay ang mga mananampalataya sa gitna ng komunidad, in living as heavenly citizens living in the world. Ano daw ang kailangan gawin ng mga Kristiyano sa chapter 2 verse 13 hanggang 17? They must submit to God-given authority in the government. Kailangan natin magpasakop sa mga gobyerno na nangingibabaw sa atin. At kung nyo naalala ang Romans chapter 13, they are the ministers of God. Yes, maaaring hindi sila ministers of God in holy things when kailangan sa ministry, but they are ministers of God in setting order sa lipunan. And then, nagbigay atensyon si Pedro na heavenly citizen in the workplace. Mga mananampalataya, mga Kristiyano sa lugar trabaho. E anong sabi niya sa verses 18 to 25? They must submit to their employers, even unbelieving or harsh employers. Kailangan daw magpailalim, mag-submit, at sila'y trumabaho ng mabuti at gawin nila yung trabaho nila na para baga o tila baga naglilingkod sa Diyos because they are. Alala niyo ho yung madalas nating sinasabi na yung ginagawang halimbawa ng ilang mga mangangaral na kukuha ng medida at puputulin ito, ilang oras kang kumakain, ilang oras kang naliligo, ilang oras kang nanonood ng TV, at matitira mo na lang ay ilang oras para sa Diyos, at yun daw yung oras na nasa church ka. Well, again, that is a wrong view of the Christian life. Because kahit nasa labas ka, kahit ikaw ay nag-a-arrange ng bulaklak, nagda-drive ng tricycle, naghahatid ng tubig sa mga tao, o kung ano man ang iyong trabaho, kung saan ka man tinawag ng Panginoon, if you do it for the glory of God, then you are serving God. Hindi lamang yung mga ministry sa church ang paglilingkod sa Panginoon. Now, I'm not belittling church ministries, and we should be doing something sa iglesia ng Panginoon. We must be involved. Pero hindi doon limitado ang paglilingkod sa Panginoon. Maging sa ating mga kabuhayan, kung tayo man ay namamasukan, we must serve God and show forth the praises of God. And lastly, binigyang pansin na ating pinag-aaralan ngayon ni Apostol Pedro, the heavenly citizen in the home. Ito yung pinaka-intimate relationship na meron tayo sa buhay natin dito sa lupa. Ang pinaka-malapit, pinaka-intimate, pinaka-malalim na relasyon doon tayo dito sa lupa ay wala sa ating eskwelahan, wala sa ating trabaho, wala sa ating lipunan, kung hindi nasa ating mga tahanan. At dito ay kung dito tayo mas pinagmamasdan ng mga tao nating nakakasama sa tahanan, oo, maging sa tahanan natin ay maraming pagkakataon merong hindi mananampalataya. At sa puntong ito, kung inyo naaalala, binigyang pansin ni Apostol Pedro last Sunday, pinag-aralan natin, ang isang Kristiyanong babae na may asawang hindi Kristiyanong lalaki. At higit sa malamang, pareho silang hindi Kristiyano nung sila'y nag-asawa. At in the process of time, unang naligtas si Mrs. Ano ngayon ang gagawin? Ayaw makinig ni Mr.
sa Bible. Ayaw makinig ni Mister sa pag-share. Maaaring tinawag na ni Mrs. si Pastor upang sharean ng kanyang Mister, pero ayaw pa rin. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Peter chapter 3, verse number 1, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Now, it doesn't mean that they will be won without the gospel, na i-share na ang gospel. Binabahagi na, pinapaunawa na, ibig sabihin na ipunla na ang salita ng Diyos, pero ayaw nilang tanggapin. Now, ay sa pangkaraan na pwedeng gawin, ay ibuhay ang isang buhay na karapat dapat sa Ebanghelyo. At ang sabi ho ni Apostol Pedro, that the wives should submit to their husbands. By the way, nais ko hong sabihin at ayokong kalimutan na ating mabatid na hindi lamang ho ang mga tao sa labas ang nag-oobserba sa atin, maging ang mga taong nasa loob ng ating tahanan ay nag-oobserba sa atin. Maaaring meron tayong mga kapatiran na merong mister na hindi Kristiyano, o merong misis na hindi Kristiyano, o merong mga anak na hindi pa Kristiyano, or makamamaya unang naligtas ang mga anak at ang mga magulang ay hindi pa Kristiyano, sila ay nagmamasid. Sila ay nakatingin. At ang bilin ng salita ng Diyos sa isang Kristiyanong babae, na ang natural at ang the nature ng isang unsaved na isang asawang babae sa mundo ay ang gusto niya siyang masunod, pero ang trabaho o ang disenyo ng Panginoon sa isang Kristiyanong babae, siya ay magpailalim, mag-submit willingly to her husband. Ang sabi niya, likewise ye wives, be in subjection to your own husbands. So anong ginagawa ng Kristiyanong babae? She submits. Anong ginagawa ng isang Kristiyanong babae? She prioritizes godliness than outward beauty. Mas pinapahalagahan niya ang pagiging makadiyos kaysa panlabas na kagandahan. At alam natin na ito'y baligtad pagdating sa sanlibutan ngayon. Ang sanlibutan, ang mga Pilipina, haling na haling sa pagpapaputi ng kutis. Pero pag tinignan mo ang kanilang buhay, ang paraan ng kanilang pamumuhay ay kay itim. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, unahin muna ang personal, panloob na kabanalan. Hindi bawal magpaganda, hindi bawal magsuot ng alahas, hindi yun ang pinupunto ni Pedro. Ang punto, ang prioridad at ang mas kailangang pahalagahan ng mananampalatayang babae ay ang panloob na kagandahan bago ang panlabas. Bago ang panlabas. At ang katotohanan ito, ang isang Kristiyanong babae na binibigyang pansin una ang kabanalan bago ang panlabas na kagandahan ay maaaring gamitin ng Diyos na palumuti sa Ebanghelyo, at yung mister niya na hindi Kristiyano na ayaw magpailalim kay Kristo ay gamitin ng Diyos yun upang siya ay ilapit sa pananampalataya. And on the other hand, binigyang pansin naman ni Apostol Pedro ang asawang lalaki na is mananampalataya ni Kristo. Ang isang asawang lalaki sa mundo, anong larawan? Anong pinipintang larawan ng sanlibutan? Anong pinipintang larawan ng mundo sa itsura ng asawang lalaki? Well, ang itsura ng isang asawang lalaki ay macho. Siya ang nasusunod. Siya ang hari. Ang tunay na lalaki, hindi umiyak. Ang tunay na lalaki, gagawin ang gusto. Ang tunay na lalaki, nakatingin lang sa sarili. Masusunod ang gusto niya. Yun ang pinipinta ng sanlibutan. Ang binibigay niyang atensyon ay ang kanyang sarili. Ang inuuna niya ay yung sarili niyang gusto. Ang binibigyan niyang halaga ay yung sarili niyang emosyon. Ang pinaprioritize niya ay yung sarili niyang plano. Sa madaling salita, ang asawang lalaki na pinipinta ng sanlibutan ay isang makasarili. And sad to say, marami hong mga lalaki
na nabubuhay sa ganitong paraan. Pero hindi ito ang disenyo ng Diyos. Ang isang mamamayan ng langit, ang isang Kristiyanong lalaki, to be more particular sa talatang ating binasa o ating pag-aaralan, ang isang Kristiyanong asawang lalaki ay kailangang sundin hindi ang kultura, hindi ang nakagisnan, hindi ang kinalakihan, kundi kailangan niyang sundin at siya ay sumang-ayon sa disenyo at utos ng Diyos kung paano dapat mamuhay ang asawang lalaki kasama ang kanyang asawang babae sa tahanan. Nauna na ang misis. Ano dapat ang gawin ni misis sa tahanan? Pailalim kay mister. Ano dapat ang kailangan gawin ni misis sa tahanan? Unahin ang panloob na kagandahan bago ang panlabas. Now, ano naman ang kailangan gawin ni mister? At sa iisang talata, ito ay binundat ng katotohanan ng salita ng Panginoon. 4 na bagay ho ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Number 1, a Christian husband who gives consideration to the wife. The Christian husband should give a consideration to the wife. Kinukonsidera niya si Mrs. Pangalawa, the Christian husband should give or should exercise gentleness to the wife. Gentleman ba? Maraming mga lalaki ho ngayon at nakakalungkot, maraming mga batang lalaki ngayon hindi tinuturuan kung paano maging gentle sa mga kababaihan. Pangatlo, a Christian husband should be a companion to his wife. Kasama. At i-define natin yung word na kasama. Hindi ibig sabihin kasama ka lang sa kama kung matulog sa gabi o kasama ka lang kumain, kundi kasama ka talaga ni Mrs. Yung iba, nandun lang pero hindi kasama. Number 4, a Christian husband should be the spiritual leader of the wife or of the whole family. So tignan ho natin una, a Christian husband should give consideration to the wife. Verse number 7, dito ho tayo iikot sa pag-aaral. Ang sabi ho ni Pedro, likewise, ye husbands. And that word likewise, ang ibig sabihin kagaya nga. At ito'y kumakabit sa sinabi sa verse 1, likewise, ye wives. Yun ang sabi sa verse 1, tama? Likewise, ye wives. Pagdating sa verse 7, likewise, ye husbands. So ano yung likewise na yun? Kaduktong yun sa sinabi sa servants na kailangan magpailalim. Kaduktong yun sa sinabi sa mga Kristiyano na kailangan magpailalim sa gobyerno. So Kristiyano kailangan magpailalim sa gobyerno, Kristiyanong mga servants kailangan magpailalim sa employer, Kristiyanong asawang babae kailangan magpailalim sa asawang lalaki, at ito naman yung obligasyon ng asawang lalaki. Or sabi nga ng isang mangaral, this is how should a husband submit to his obligation to his wife. He should submit to God-given order, to God-given duty to his wife. Ito ang binigay ng Diyos na paraan. Ito ang disenyo ng Diyos na kailangang magpailalim ng Kristiyanong asawang lalaki at ibuhay ito sa loob ng tahanan. Likewise, ye husbands. So this is pertaining to particularly believing husbands. Mga mananampalatayang Kristiyanong lalaki, mga mamamayan ng langit, mga pinili ng Panginoon, mga tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay isang Kristiyanong lalaki at ikaw ay meron ng asawa, kailangan nating pakinggan ito. Kung ikaw ay Kristiyanong lalaki and in the near future or in the future ikaw ay mag-aasawa, kailangan mo ding matutunan ito. At kung ikaw naman ay ikang Kristiyanong babae at merong asawa, kailangan mong ipag-pray ito at tulungan ng mister mo patungo sa pagsunod sa pattern o sa standard na sinabi ng Panginoon.
Ano ang ating hong source? Ano ang ating standard? Bilang isang Kristiyanong asawang lalaki, saan tayo susunod? Alam niyo ho ba, ang sinusulatan ni Pedro ay mga Kristiyanong namumuhay under Roman culture. Ang namamayaning kultura noon ay kultura ng mga Romano, at ang kultura ng mga Romano, ang kanilang tingin sa mga babae ay mababa. Ang tingin nila sa babae ay tagapangalaga lamang ng tahanan at tagapangalaga at tagapanganak ng bata. Yun lang. Mababa ang tingin ng mga Romano. And I'm not saying Roman Empire, nung namumuhay. Ang tingin nila sa mga babae ay mababa. Ikaw ay tagapangalaga ng bahay, tagapanganak at tagapangalaga ng mga bata. Yun lang ang trabaho mo. Yun lang ang tingin nila. Actually, kung hindi makapanganak, napakadaming dinidivorce ng mga asawang babae. So anong punto? We are to behave in this world, not according to this world, but according to the truths of God, because we are God's people. Even at home. Tayo ay kailangang mamuhay sa sanlibutang ito, hindi sang-ayon sa sanlibutang ito, kundi sang-ayon sa mga katotohanan ng Diyos, sapagkat tayo ay mga tao ng Diyos, maging sa loob ng tahanan. Sad to say, may mga nagpapakilalang Kristiyanong lalaki, napaka-well-behaved, napakaganda, napakagalang, napaka-gentle sa loob ng church, pero napakarahas sa kanilang tahanan. Anong utos ng Panginoon? Dwell with them according to knowledge. And that is our point. The husband should give consideration to the wife. Let me put attention first sa sinabing dwell. That word dwell, ang ibig sabihin is to live together. Mamubuhay ng magkasama. Now, ang context dito ay hindi live-in, ang context dito is marriage. Kasal. At ito yung maluwalhati sa Panginoon, kasal, bago magsama. Alala ko ho, nung kami ay nag-marriage counseling ni Sister Jonah doon sa munisipyo. Seminar, marriage seminar, premarital seminar. Meron doon mga nagsasabi, anong unahin, kasal, anak o bahay? Karamihan ang sinasagot, una ang bahay. Kasi iba, nauuna na yung anak. Nahuhuli ang kasal. Yun ay formula ng sanlibutan, at yun ay hindi sa Diyos, yun ay kasalanan. So for you to dwell together, you must be married first. And dwelling together here, hindi lang ibig sabihin na magkasama kayo sa tahanan. Ang salitang ito ay ginagamit sa pagpatungkol din sa mga intimate, deep, and yes, even sexual relationship between a husband and a wife. Siya'y nakatahang kasama. Hindi lang, saan naman ako yung picture? Yung nakatahang kasama, hindi ibig sabihin umuwi ka lang sa bahay na, natutulog ka lang sa bahay na yun, at kumakain ka lang sa bahay. Kundi, nahandong ka talaga sa bahay na yun para sa misis mo. You're living together with your wife. You are living life together with your wife. That means to dwell together. Ibig sabihin, ang relationship priority niya ay hindi sa mga kamag-anak. Ang prioridad na relasyon niya ay hindi sa mga kamag-anak. Ang prioridad na relasyon niya ay hindi sa mga kaibigan, hindi sa trabaho, at lalong hindi sa ibang babae. He is dwelling together with his wife. Means fidelity in the marriage relationship. Nahando ng katapatan sa kanilang sinumpaan na pagmamahalan sa harapan ng Panginoon. Siya'y inuutusan ng Diyos na mamuhay kasama ng kanyang misis. Mamuhay kasama, alagaan, ibigay ang kanyang sarili, ibigay ang kanyang oras, ibigay ang kanyang resources. Oo, ang maging kagalakan niya ay hindi ang ibang bagay sa labas ng tahanan, kundi ang pinakakagalakan niya, hiwalay sa Diyos, ay walang iba sa lupang ito kung hindi ang kanyang asawa.
Sad to say, maraming kalalakihan, mas malaking kagalakan pa ang PBA, ang NBA, ang bolang tumatalbog kaysa sa asawang pinakasalan nila. God commands us to dwell with them. Hindi lang ito itinasala sa parehong bahay, kundi makisama sa kanila. Kasama talaga. Remember ang gawa ng Panginoon? Si Mrs. is a help meet. Katuwang na lapat. Anong tawag natin? Kabiyak. Yung iba, hindi kumuha ng kabiyak. Kumuha yata ng katulong sa bahay. Oh, mga kapatid, this ought not to be. Anong sabi ho ni Pedro? Dwell with them, what? According to knowledge. Brother Paul, ibig sabihin ba, bago ako mag-asawa, kailangan may knowledge muna ako? Kailangan tapos muna ako ng pag-aaral? Yun ba ang ibig sabihin? Well, maganda sana kung nakatapos ka muna ng pag-aaral bago ka mag-asawa. Pero hindi yun ang ibig sabihin. That word knowledge means, signifies general intelligence, understanding. May pertain to Christian faith. Pero sa context ho nitong verse nating binabasa, ang salitang ito hindi pumapatungkol sa kaalaman mismo o edukasyonal na kaalaman ng mister, kung hindi yung kanyang kaalaman tungkol kay Mrs. His understanding towards his wife. Ibig sabihin, pinapakita ho nito na si mister sa loob ng tahanan ay dapat nagbibigay ng matinding atensyon, kinikilala, inuunawa ang kanyang asawang babae. Ano ang kailangan niya? Ano ang gusto niya? Ano ang pangarap niya? Ano ang mga takot niya? Ano ang kalakasan niya? Ano ang nagbibigay sa kanya ng galak? Ano ang nagpapalungkot sa kanya? Ano ang mga bagay na interest niya? Saan siya naluluwa? Saan siya nagagalak? Ano pa? Paano ko pa pagagandahin? Paano ko pa bibigyang sarap? Saya ang misis ko. Inuunawa ko siya. Binibigyan ko ng atensyon ang babaeng pinakasalan ko sa harapan ng Diyos. Binibigyan ko siya ng matindi, prioridad na konsiderasyon. Dwell with them according to knowledge. Oh, mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, alam ko ako'y bagong may asawa pa lamang. Sa November, magdadalawang taon pa lang kami ni Sister John. Pero habang pinag-aaralan ko ho ito, sabi ko, oh, wow, ang dami kong pagkukulang. Andun ang mga pagkakataon na mas inuuna mo ang iyong sarili. Inuuna mo ang iyong gusto. Hindi mo binibigyan ng atensyon ng misis. Oo, mga kapatid, kung sakali man na tayo ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos at disenyo at utos ng Diyos na ito, pagsisihan natin at gawin natin ang kalooban ng Panginoon. So the husband is to dwell intimately with his wife in a very considerate way. Anong gawain ni Mrs.? Magpailalim kay Mister. Anong gawain ni Mister? Bigyan ng matinding konsiderasyon, pagtuunan ng kanyang kaisipan, pagtuunan ng kanyang panahon ang Mrs. na kanyang minamahal. Ito ang utos at kalooban ng Diyos. Yes, ang mister ang ulo ng tahanan. Oo, ang mister ang ulo ni Mrs. Ayon sa Biblia, siya ang tagapanguna. Pero hindi niya ito dapat gawin na ang binibigyan lang niya atensyon na yung gusto niya ay ito'y sinasabi ng Diyos na kailangan niyang pangunahan ng kanyang Mrs. na nagbibigay ng matinding konsiderasyon sa misis niya. Anong punto? A saved husband is commanded by God to live with his wife with great and godly consideration towards her. Ang Kristiyanong lalaki ay inuutusan ng Diyos na mamuhay kasama ng kanyang misis na nagbibigay ng matindi at makadiyos na konsiderasyon sa kanyang asawang babae. Let me ask sa mga mister na naririto, let me ask, nood,
let me ask, sa mga hindi pa asawa o wala pang asawa, una muna, sa may mga asawa, are we paying attention sa ating mga asawang babae? Kailan natin sila huling kinausap? Inalam kung kamusta sila. Hindi yung, kamusta ka? Sige. Kundi talagang naupo at kinausap, binigyan ng konsiderasyon, inalam ang kanyang kalagayan at ginawa ang mga kilos. Maaaring inayos ang bahay. Maaaring, hindi ho perfectong mister ang aking ama. Pero alam niyo ho, nung sumakit ang tuhod ng aking ina, ni Sister Connie, handun ang konsiderasyon ni Brother Boy. Okay? Lilipat tayo ng bahay. Well, hindi bahay. Lilipat tayo ng tulugan. Dahil hirap ng umakyat ng hagdan ang misis ko. Dito tayo sa baba. Matutulog ngayon. Konsiderasyon. Merong mga mister, walang pakialam sa asawa nila. May mga kinukwento sa akin si Sister John. Mas may pakialam sa barkada. Mas may pakialam sa bola. Mas may pakialam sa motor. Kung yung misis niya, ginastusan niya ng panahon at pera, kung paano niya ginastusan yung motor niya, baka pang Miss Universe na yung misis niya. Yung motor na papaganda, yung motor na papaayos, yung motor na papakinis, pero pagdating sa misis, napakadamot. Konsiderasyon sa asawang babae. Pangalawa, alam niyo, sinasabi lang nito, hindi self-centered si mister. Hindi lang siya nakatingin sa gusto ko, gagawin ko, desire ko, naisipan ko, kundi itignan niya ang misis ko. Anong kailangan niya? Anong gusto niya? Anong makapagpapasaya? Anong makakabuti sa kanya? Dahil mahal ko to. Pangalawa, a godly husband exercises gentleness towards his wife. A godly husband exercises gentleness towards his wife. Ang sabi, likewise ye husbands, verse 7, likewise ye husbands dwell with them according to knowledge. That means you must know your wife. Alam niyo, naisip ko lang ngayon, alam niyo, ang daming lalaki, nire-research yung babae nung nililigawan pa lang. Tama? Anong gusto niyang ulam? Anong pinikulang gusto niya? Gusto niya ba horror, comedy? Ay, talaga naman. Pag dinagda-date pa lang, lahat ng gusto ng babae. Sige, gusto mo dito kumain? Yan ang ulam na gusto mo. Sige. Nung mag-asawa na, honey, gusto ko sa ane. Wala akong pakialam dyan. Ito gusto ko. Honey, kailangan ko. Hindi. Gagawin. Mga kapatid, I'm not saying na ibigay luho si Mrs. What the Bible is saying is be considerate to your wife. Again, number 2, one who exercises gentleness. Ang sabi, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. That word honor, timei, in Greek, ang ibig sabihin niyan, honor, respect, value, or dignity, or even monetary compensation. Napag-aralan natin yan sa 1 Timothy. A bishop or a shepherd that rules well should be counted worthy with double honor, double timei. Nang ibig sabihin na is monetary or financial compensation. Pero sa puntong ito, hindi financial compensation ang sinasabi. It means respect, value, dignity. Ibig sabihin, the believing husband is commanded by God to treat the wife with dignity, with respect, with according value. Ang inuutos ng Diyos sa asawang lalaki ay tratuhin niya si Mrs. ng may katampatang paggalang, may katampatang pagpapahalaga. At paanong paraan ng pagpapahalaga? Siya ba'y gagawin mong parang reyna? O siya ba'y papalamutian mo na parang Miss Universe? Well, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Saan nakabase? Anong iba-value si Mrs.? Ang sabi ng salita ng Diyos, as unto the weaker vessel. So the husband should honor the wife. The wife should honor the husband as her head.
And the husband should honor the wife as a weaker vessel. Nakuha niyo ho? Ito ang disenyo ng Panginoon. Ang asawang babae, kikilalanin si mister. Pakikitunguhan si mister. Magpapailalim kay mister bilang kanyang pangulo. Yun ang disenyo ng Diyos. At ang asawang lalaki naman, papakitunguhan si mister. Itatrato si Mrs. bilang weaker vessel. Now, let me clarify. It is not a lesser vessel, but a weaker vessel. Nakuha niyo ho? Mas mahina, pero hindi ibig sabihin mas mababa. Nakuha ho? Sa disenyo ng Panginoon, sa pagkakagawa ng Diyos, ang lalaki at babae, Genesis chapter 1, verse 16 to 17, ang lalaki at babae ay parehong ginawa sa imahe ng Diyos. So when we consider intrinsic value, the value of man and woman are the same. Pantay. Pero when it comes to design, sa disenyo, magkaiba ng disenyo. Ayon sa disenyo ng Panginoon, God designed the woman as a weaker vessel. Hindi ibig sabihin na mas mahina sila sa kaisipan, sapagkat maraming babae na mas matalino pa minsan sa mister. Hindi ibig sabihin na mas mababa sila sa espiritualidad o sa morality o sa character. Ang ibig sabihin nito, higit sa malamang at mas nakikita natin na ang kababaihan ay may mas kahinaan pagdating sa pisikal na kalagayan. Mas mahina ang babae sa pagbubuhat. Now, siguro na lang kung si Mr. ay may karamdaman o si Mrs. ay nag-workout, maaaring may mga special circumstances na hindi ganun, pero naturally, mas malakas si Mr. physically kaysa kay Mrs. At pagdating sa mga gawain, mag-overflow yan, makikita yan. Kaya pagdating ho sa gawaing bukid, sinong mas madalas nasa bukid? Si Mrs. si Mr.? Si Mr. Kasi mas malakas si Mr. Mas mahahatak niya siguro yung kalabaw kaysa kay Mrs. Mas mahihataw niya siguro yung piko kaysa kay Mrs. Pagdating sa pagbubuhat ng mga bagay-bagay, hindi sinasabing hindi pwede si Mrs. Pero mas may kalakasan si Mr. Ano ang punto? Ito ang punto. The husband is to take the initiative of caring and providing for the wife. Ang initiative ni Mr. Una is to care for, alagaan yung muscle ni Mr. na mas malakas ay hindi dapat gamitin para bugbugin si Mrs. Ang gamitin dapat yun para protektahan si Mrs. Not just to care for, but also to provide for. Ang pangunahing may obligasyon na mag-provide sa pamilya ay walang iba kung hindi si Mr. Nahandoon ang kanyang pagsusumikap para ma-provide ang pangangailangan ng kanyang asawa o maging ng mga anak o ng buong sangbahayan. Hindi ibig sabihin bawal magnegosyo o kumita si Mrs. Hindi rin naman usapan ang laki ng kita. Minsan mas malaki ang kita ni Mrs. Pero nandoon at dapat ginagawa at alam ni Mr. ang kanyang katungkulan na ibinigay ng Panginoon na pangalagaan, protektahan ang Mrs. with gentleness. Andun ang kanyang pagiging gentle. Yung lakas ay ginagamit hindi para ibagsak, kung hindi para buhatin. Hindi para bugbugin, kung hindi para alalayan. Para ingatan. So a Christian husband should exercise gentleness. Sabi ko nga ho, sa panahon na natin ngayon, parang hindi na uso ang gentleman. Hindi na uso ang nagbubukas ng pintuan ng lalaki. Hindi na usong pinapauna ang babae. Hindi na uso ng kumukuha ng tubig o kumukuha ng ay ang lalaki, pinaglilingkuran. Doon yung pagiging, alam mo natin, hindi sa pagiging alipin, hindi yun. Pero that is just a small show of gentleness towards the wife.
Sad to say, sabi ko nga ho kanina, sa courtship stage, sa pagliligawan, yun ay pinapakita, pero pag mag-asawa na, madalos yun ay naglalaho na. Number next, kailangan ho nating bilisan, a Christian husband should be a companion to his wife. A companion to his wife. Yes, sinabi natin kanina, they dwell together. Hindi lang yun basta nahandun siya physically, but it means even physical, romantic, emotional, spiritual. You are together with your wife. At ang sabi ho ni Apostle Pedro, chapter 3, verse 7, and as being heirs together of the grace of life. There is that sense of togetherness. Itong praise na ito, taken to mean that Peter is pertaining to a saved husband. Madalas, itong binasa ho natin, madalas ay ang tingin ng iba, si Peter ay kinakausap niya isang saved na Mr. at isang saved na Mrs. Sapagkat ang sabi, as being heirs together of the grace of life. Now, it can mean that, pero ang tingin ko ho, to fit the context more, ang pinapatungkulan ni Pedro ho dito ay isang saved na Mr. at unsaved na Mrs. Yun lagi. Paano namumuhay ang ligtas sa mata ng mga hindi ligtas? Well, Brother Paul, kung ganun, anong ibig sabihin itong grace of life? Well, I think, personally, maaaring mali, at dito nahahati yung mga komentary na binasa ko, pero sa akin, tingin ko mas lapat sa context, na yung grace of life does not mean grace of eternal life, kung hindi means the grace of God of giving us life together. Yes? Nagising tayo kanina. Ano ba yun? Biyaya ng Diyos. Which is kahit yung hindi mga Kristiyano, nagising kanina, ano yun? Biyaya pa rin ng Panginoon. That's God's common grace. And now, there is this emphasis of heirs together of the grace of life. Ano ito? Of this marriage life. Tayo daw, halimbawa, kami na lang ni Sister Jonah, kaming dalawa ay nagsumpaan, naggawa ng kasunduan, hindi lang sa pagitan namin, kundi sa amin din at sa Diyos, na kami ay magmamahalan, and every day, we spend our life in this grace ng Panginoon, sa tamis, sa ganda, sa sarap ng buhay mag-asawa. Sad to say, marami hong nakakakwentuhan ng misis ko, na tila baga ang tingin sa pag-aasawa, mula na pang-asawa kita, naging impyerno ang buhay ko. Parang ganun lagi. And sad to say, kung ganun na nangyari. Pero napakasarap kung ang goal ng mag-asawa ay palagi ang iparamdam. Sabi nga, langit sa lupa, sa loob ng tahanan dahil sa mag-asawa. As being heirs together of the grace of life. Una, meaning physical life. Pinagpapala pa tayo ng buhay ng Panginoon. Then pangalawa, our life together in our marriage. At ang sabi ng salita ng Panginoon, we are to be together. The husband is to be the primary and most intimate companion of the wife. Ang pinakapangunahin, ang pinakamalalim, ang pinakamatamis na companion na kasama ni Mrs. ay hindi dapat yung mga kumare, hindi dapat yung kapitbahay, kung hindi si Mr. And sad to say, maraming Mr. walang panahon kay Mrs. Walang panahon makinig. Walang panahon para sa asawang pinakasalan niya. Not merely present, but really with her. Nandun si Mr. para sa pangangailangan ni Mrs. Sa pangangailangang pisikal, sa pangangailangang pinansyal, oo, sa pangangailangan na may makatabi para magbigay ng init sa gabi, pangangailangang magkasamang matuwa, magkasamang tumawa, magkasamang umiyak, magkasama sa takot, magkasama sa pangangarap, magkasama sila sa buhay. Heirs together of the grace of life. Ang sabi ho ng Ephesians 5 verse 28, so ought men to love their wives. Dapat daw ang mga mister ay mahalin ang kanilang mga asawang babae. Paano? As their own bodies. Ilang kanyang sariling katawan. Kaya sabi ng salita na sa verse 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth it and cherisheth it. Tama? Pag ang katawan natin, iniingatan natin,
Nililinis natin, pinapakain natin, pinapalusog natin hanggat maaari. At dapat ganun din daw ang gawin ni Mr. kay Mrs. To take care, nourisheth. To value with warmth, cherisheth. As the Lord, the church. So dapat si Mr. He is to be the primary and most intimate companion of the wife. So isang tanong ho sa ating mga asawang lalaki, are we the intimate companion of our wives? Handun ba tayo para sa ating mga misis? Kasama ba talaga tayo ng ating asawa? I'm not asking kung nahandun ba yung pirma mo sa marriage contract at may tatak ng munisipyo. Maraming gumagawa nun, pero wala talaga sila sa kanilang asawa. We are heirs together of the grace of life. At yung togetherness na yon, ang nagtali noon ay ang Diyos. Ang saksi nung sumampa tayo ay ang Panginoon. And lastly, dito tayo matatapos. The Christian husband must be the spiritual leader of the wife. The Christian husband must be the spiritual leader of the wife. And again, I think sa context na ito, ang misis ang hindi Kristiyano. At dapat si Mister ay mabuhay sa isang paraan na binibigyang palamuti ang Ebanghelyo. Paano niya gagawin ito? Sa pamamagitan ng pamumuhay ng may pangunawa, sa pamamagitan ng pamumuhay ng may gentleness, sa pamamagitan ng pagiging true companion to his wife. And also, by being the spiritual leader of the wife. Ang sabi, so that your prayers may not be hindered. Ang binigyang unang atensyon ay ang mister. At si mister ay nananalangin para kay Mrs. At sa context na ito, I think, hindi sinabi, pero I think mas lapat na isipin na ang context ng prayer na ito is the prayer for the wife's salvation. Kung yung kanina sa chapter 3 verses 1 to 6, if is the wife desiring the salvation of the husband, ngayon naman, this is the husband desiring the salvation of the wife. And he is praying for the wife. Lord, iligtas mo po ang misis ko. Lord, bugsan mo po ang puso ng asawa ko para makita niya si Kristo at siya'y sumampalataya. Pero ito ang katotohanan. Ang ating paraan ng pamumuhay ay maaaring makahadlang sa mga tao upang sampalatayanan nila ang Ebanghelyo. Now I know God is sovereign. Pag binuksan niya ang puso ng tao, maliligtas ang taong ito. Pero I also know that God uses means, gumagamit ng mga kaparaanan ng Panginoon. For us to have an example, open your Bibles please sa 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1, this is just to borrow an example sa sinabi ho ni Pablo. 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Ano po ang sabi ni Pablo? For Christ sent me not to baptize but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Preaching the gospel using the wisdom of the world will render the gospel of none effect. And I suggest also sa context ho ng ating pinag-aaralan, sharing the gospel, binabahagi mong ebanghelyo sa hindi manampalatayang asawa at ito'y maaaring mahadlangan sa paraan ng pamumuhay. Just imagine, listen, just imagine ang mister na Kristiyano, sinusubukang bahagian ng ebanghelyo si Mrs. Pero pagkatapos ng ilang sandali, mamumutawi sa bibig ang mararahas na salita. Can you imagine, ang mister na Kristiyano, gustong maligtas si Mrs. Binabagian ng ebanghelyo, pero hindi niya tinutuwangan, hindi niya pinapakita ang pagmamahal sa kanyang asawa. The husband's prayer for the salvation of the wife might be hindered. Point: our way of living affects our witness to people.
Mula verse 1 hanggang verse 7 itong punto. Actually, mula sa nakaraang chapter 2 verse 13 hanggang chapter 3 verse 7 itong punto. Ang paraan ng pamumuhay ng Kristiyano sa lipunan, sa trabaho at sa tahanan ay makakaapekto sa pagbabahagi natin ng Ebanghelyo. So the Christian husband should be the spiritual leader of the wife. He should be praying for the wife. He should be praying with the wife. He should be leading the wife to prayer, leading the wife to worship, leading the wife to service. Ang nangunguna sa pananampalataya, hindi si Mrs., kundi dapat si Mr. And nakakalungkot ang mga pagkakataon na makikita na tila baga si Mrs. hinahatak pa si Mr. para maglingkod sa Panginoon. O ang dapat sana ang nangunguna ay ang asawang lalaki. Let me end with a verse from Malachi. Okay lang ho ba? At makikita ho natin dito na ang relasyon ni Mr. kay Mrs. Or it can also mean vice versa. Kung si Mrs. ay hindi nagpapasakop kay Mr., it affects our communion with God. Ako niyo ho? Hindi yung relationship, but our communion with God. Kapag hindi ka namumuhay tulad ng disenyo ng Panginoon, nagkakasala ka sa Diyos, at nagkakasala ka sa misis na pinakasalan mo, o nagkakasala si misis sa mister na asawa niya, ayaw niyang magpasakop, it affects our communion with God. Prayers may be hindered. Sapagkat ang Diyos, sabi nga ho, nung kaming kinasal, ang sumpaan namin ay hindi two-way, hindi lang ako at Sister Jonah ang nagsumpaan, it is a three-way, nagsumpaan kami sa harapan ng Panginoon. Sa Malachi chapter 2, buksan lang natin sandali, bago ang Matthew is the book of Malachi. Hindi tayo matatapos, promise. Malachi chapter 2 verse 13, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, "And this have ye done," again, "covering the altar of the Lord with tears, with weeping, and with crying out, insomuch that he regarded not the offering anymore, or received it with goodwill at your hand." Narito daw yung mga Hudyo. Lumalapit sila sa altar ng Panginoon at yung kanilang paglapit with tears, with weeping, with crying out. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, hindi papansinin ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi niya tatanggapin ito ng may mabuting kalooban. Can you imagine? Lalapit ka sa Diyos, umiiyak ka, lalapit ka sa Diyos, doon ang iyong pagtangis, pero sasabihin ng Diyos, hindi kita pakikinggan. Lord, pabira naman Lord, bakit naman? At yung tanong ng mga Hudyo, verse 14, Malachi chapter 2, "And yet ye say, wherefore? Lord, bakit? Naghahain kami, oh. At hando pa yung pagtangis namin, pero bakit hindi mo kami pakikinggan? Ba't di mo kami papansinin? Lord, bakit?" Ang sabi ng Diyos ay ito, "Because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet is she thy companion and the wife of thy covenant." Kasi sabi ng Diyos, saksi ako kung paano mo pinapakitunguhan ang babaeng pinakasalan mo. At dahil hindi mo siya pinapakitunguhan ng tama, at dahil pinagtataksilan mo siya, hindi ko tatanggapin ng mga hain nyo. Hindi ko pakikinggan ng panalangin mo. So our marriage relationship, how we treat our spouse, si Mrs. kay Mr. sa submission, si Mr. kay Mrs. sa pagmamahal, ay makakaapekto sa ating communion sa Diyos. So kung meron dapat nangunguna sa tahanan sa espiritualidad, ay walang iba kundi ang asawang lalaki. So reviewin ho nating mabilis. Number 1, the godly husband, the Christian husband should give consideration to the wife. Pangalawa, the godly or Christian husband should exercise gentleness towards the wife. Pangatlo,
the godly husband should be a true companion with his wife. And then panghuli, the godly husband should be the spiritual leader of his wife. Nawa, mga kapatid, hindi ko sinasabing perfecto kung nagagawa ito. Is kung meron isang bagay na pinakita ho ng sermon na ito, marami pang kailangan matutunan, marami pang kailangan gawin si Brother Paul. At higit sa malamang tayo hong mga asawang lalaki na rito ngayon, ay maraming kailangang hingin ng tawad sa Panginoon. Mga panahon na nabaliwala si Mrs. Mga panahon na hindi talaga tayo naging maayos na kasama. Mga panahon na inuna natin yung ating sarili at walang bahala ang kalagayan ng ating asawa. O nawa, pagsisihan natin ito at pakamahalin ang asawa na binigay sa atin ng Panginoon at sinumpaan natin sa harapan ng Diyos na mamahalin natin, iingatan natin, aalagaan natin at pangungunahan natin. At sa mga young people na wala pang asawa, sa mga katulad ni Brother Gab, please, right now, prepare. Huwag mo sabihin na, pag may asawa na ako dyan, no. Right now, prepare, pray. Sa ating mga single na mga babae, nawa, maghanap kayo ng isang lalaki. Hindi isang lalaking gwapo at pipilitin nyo isang araw, pagtutulakan nyo na maging ganito siya. No. Kung hanapin nyo at ipag-pray nyo ang isang lalaki na masusumpungan nyo ang mga katangian na ito at handa siyang gawin ito sa biyaya ng Diyos. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon bilang maging mabuting patotoo, hindi lamang sa lipunan, mabuting patotoo, hindi lamang sa lugar trabaho, kundi maging mabuting patotoo, maging sa loob ng ating tahanan bilang mga mamamayan ng langit. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong salita. Tunay, Panginoon, kita namin ang aming kakulangan. Kita namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Patawad po, O Diyos. Patawad po sa aking personal na kapabayaan at pagkukulang patungkol sa aking sariling asawa. Tulungan mo kami ng mga asawang lalaki na sundin, gawin ang iyong kautusan, ang iyong disenyo at kalooban sa aming relasyon sa mga asawa naming babae. O Panginoon, tulungan mo kami na mahalin ang aming mga asawa kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa iglesia. Isang mapagsakripisyong pagmamahal. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag kaming umayon sa sanlibutan, kundi mamuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami na maging mabuting patotoo, hindi lamang sa mata ng mga nasa labas, kundi maging sa mga mata ng nasa loob ng aming tahanan. Hindi lamang sa aming mga asawa, kundi maging sa aming mga anak na maaaring wala pa sa pananampalataya kay Kristo. O lahat ng ito ay sa'yo namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon.
kapatid, certainly, napaka-refreshing na meron ibang mga taong kasama ngayon dito sa church. Lord willing, sa mga susunod na Sunday, ay makasama po ko lang din iba natin mga kapatiran. Pero mamayang gabi, ay meron pa rin tayong gawain. 6 p.m. po, there will also be a live streaming po niyan. At papatuloy natin yung ating pag-aaral sa 1 Timothy chapter 6. Natin ang bawat isa, ang ating mga kapatiran, na hindi natin madalas nakakasama. I'd like to encourage each and every one na subukan natin abutin. Text man lang, kamustahin, tawagan ang ilang mga kapatiran natin na matagal natin inaayos. So muli ho, love you all, miss you all, God bless us all. Ingat po tayo.